Konnichiwa, annyeonghaseyo. Andito naman si RB Shingo para sa isang panibagong content. Let's go! Yung bagong lalaroin natin guys is Throne and Liberty. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa or makabili na actually kasi hindi siya gagawa, talagang bibili ka ng account para makapaglaro ka ng Throne and Liberty. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, wala pang global release niya. So sabi this year and we are hoping by June mailabas na siya. Pero ito, maglalaro tayo ngayon sa Korean server nila. Okay, so para makapaglaro tayo doon, kailangan natin bumili ng account. Okay, so yun yung topic natin for today's video. So, huwag na nating patagalin pa at tuturuan ko na kayo. Let's go! Okay guys, so unang may tatlong website lang kayong pupuntahan. Una dyan yung Purple. So, download nyo lang yan. Tapos, install nyo. Okay, madali lang naman yun, di ba? So, lahat naman tayo nakakapag-download tsaka nakakapag-install. Okay, so, para lang siyang Steam. Okay, para sa Korean. Okay. Tapos, yung account ng Purple, yung bibilhin natin. Okay, so para makabili ka ng account ng Purple or nitong NC Purple, is pupunta ka dito sa g2g.com. Tapos, click mo tong accounts. Tapos, find game ka. Kahit lagay mo lang Throne. Throne, meron na lalabas yan dun. Ayun, Throne and Liberty. Tapos, pagka mo ng Throne and Liberty, set mo sa lowest price. Pero, ilagay mo dito permanent. Yan. Okay. So, ayan, dito ako bumili kay Wolf Gold. So, mabilis naman siyang medyo natatagal na ako sa reply niya, pero na-deliver naman niya ng maayos. Okay, so ayan yun, 212 ang isang account. Tapos you can change your phone and yung password tsaka yung email address mo. Okay, so ako nakuha ko na yung account ko. So ang kailangan nyo lang gawin is mag-login lang kayo dito or mag-sign up muna kayo tapos login kayo. Tapos tsaka nyo siya i-buy now. Tapos i-chat nyo siya kasi ibibigay niya dun i-guide niya kayo kung paano papalitan. Siya yung magpapalit, pero ang nangyari, pinalitan niya lang yung email ko and then pwede ko na kasing malagin yun. Tapos ayun, ako na lang magpapalit ng phone number. Okay, tapos papalitan ko na lang yung password niya. Okay, so bago ko laruin. Pagkatapos nun guys, kailangan nyo pala na itong exit lag. Kasi kailangan nire-recommend ko na mag-exit lag kayo. Kasi para hindi malag. Okay, kung lalaruin niyo. And kung kailangan nyo ng exit lag, PM nyo lang ako. Nagbebenta ako ng murang exit lag. Okay, so mura lang talaga sa akin compare nyo sa ibang nagbebenta ng exit lag para makatipid na rin kayo. Tsaka 1 year na rin yun. Okay, so after nyo makabili sa akin, okay, so ito tuturo ko muna sa inyo kung paano nyo gagawin kung bibili kayo sa akin. So lang kayo, login or register lang kayo. Tapos pagka login ninyo, punta lang kayo sa pricing. Tapos pagkapunta nyo sa pricing, select nyo yung annual. Okay, select nyo yung annual. Tapos meron kayong makikita dito sa payment method na others. Okay, pagka-click nyo ng others, complete payment nyo lang. Tapos okay na yon, or complete order. Tapos okay na yon, ibibigay nyo na sa akin yung login details ninyo. Okay, so kailangan nyo lang ibigay yung email tsaka yung password ninyo. Don't worry kasi hindi ko naman pagkakalat yun. Tsaka pwede nyo namang i-change pass ulit na kapag na-process na. Okay, kasi ipaprocess muna bago kayo magbayad. Okay, so pagka-process, makikita nyo dun katulad ng sa akin. Wait, login muna ako. Okay, so kung makikita ninyo 1,555 yung 1 year. Pero sa akin, makukuha nyo lang siya ng 400 pesos. Okay? So, 400 pesos, 1 year na yon. So, makakapaglaro na kayo. At saka pwede nyo siya magamit sa iba pang mga games na pwede nyong malaro kapag nasa ibang country like Korea.
So ayun, pagkatapos nun, ipaprocess lang. Makikita nyo yan na active na, tapos tsaka na kayo magbabayad. Okay, so process muna bago bayad. So yung pinaka magagastos nyo talaga is 200 plus. Okay, 200 plus, tapos yung sa exit lag na 400. So gagastos kayo ng mga 600 para sa account. Okay, so para naman makapaglaro tayo, meron ako ditong guide na pwede kong ibigay dyan sa link sa baba or sa description, pakihanap na lang. Okay, ayun, katulad ng nandito, open nyo muna yung exit lag nyo. Okay, tapos eto siya, search nyo yung purple. Ayan, tapos lagay nyo siya sa Korea, tapos i-apply nyo lang ng roots. Okay, tapos magpupula yan kapag okay na. Tapos next naman dyan yung Thrones and Liberty. Ayan, so ito yung sa Korea yung pipiliin ninyo. Tapos ilagay nyo lang sa kahit saan, basta sa Korea lang rin. Tapos apply roots lang. Tapos tsaka nyo i-login yung account nyo sa purple. Okay? Tsaka nyo siya bubuksan, tapos ilalagin. Kasi hindi siya malalagin kapag wala kayong exit lab eh. Okay, so kailangan nyo talagang ilagin. And then after that, hanapin nyo lang tong Throne and Liberty. Okay, tapos download nyo. Ayan no, dina-download ko pa lang. Tapos updating pa lang siya. And yeah, mamaya magla-live ako para malaman natin kaagad yung gameplay ng Throne and Liberty. So ganun lang kadali guys kung paano gumawa or bumili ng account sa Throne and Liberty at paano gamitin. And soon guys, baka mag-upload ako ng mas marami pang content about Throne and Liberty para kapag nilabas siya sa global, meron na tayong alam at meron na kayong tips and tricks na alam para laruin tong Throne and Liberty. So guys, kaya pala gusto kong maglaro nito kasi based on my research, okay, maraming naglalaro nito na kung saan okay sa kanila kasi kahit merong gumastos dito, hindi malayo doon sa mga F2P lang. So kahit F2P ka, kaya mong makapatay ng mga whalers. Kaya isa rin yung dahilan kung bakit bumagsak siya parang hindi naman bumagsak, parang kumonte or hindi siya naging patok sa Korean. Kasi hindi patok sa Korean yung mga hindi sila nagiging dominant kapag gumagastos sa isang game. So gusto nila kapag gumastos sila sa isang game, mararamdaman nila yung domination nila sa game. So dito kahit na gumastos ka, kayang-kaya mo silang habulin basta i-grind mo lang siya. Okay, so para sa mga F2P dyan, para sa gustong maglaro ng MMORPG na kung saan mas maganda yung PvP nya kasi mas marami yung skills, tapos dalawa yung magiging role mo dito, pwede mong halu-haluin eh. Pwedeng soldier ka tapos dagger or crossbow tapos dagger, ayun yung kalimitan. Pero ang kukunin ko dito is staff dagger. Pero iniisip ko pa kung crossbow dagger ako or staff dagger kasi yung staff kasi or yung mage is napaka-kate. Tapos samahan mo pa ng dagger which is yung assassin. Pwede ka talagang mag-envy kapag merong biglang sa'yo, sumalubong sa'yo na dagger yung main character. So yun lang guys, mag-update naman ako kung paano yung gameplay niya. Sa ngayon kasi konti pa lang rin yung alam ko. Tsaka yung mga boss pala dito may mga mechanics siya. So kailangan nyo talagang mag-follow sa akin para malaman niyo kung paano yung mga mechanics na itong game. So kung plano nyo na antayin yung global version, wala nang problema doon. At least meron naman na kayong idea kapag napanood nyo yung mga videos ko. Okay? So yun lang guys, maraming salamat and I hope marami kayo natutunan and I hope makasama ko kayo dito sa Throne and Liberty. And syempre gagawan din natin ng paraan kung paano tayo makakapag RMT dito. Okay, so yun lang, maraming salamat. Let's go!